Hello guys, it's me, Ellison Lokay Lokay. In this video, ituturo ko sa iyo kung paano ka makakagawa or mailalagay ang iyong Facebook page plugin, okay, sa iyong website. Okay, punta tayo sa aking blog. Ito yung example ng isang page plugin, no? Okay. So, ganito yung itsura niya. Ayan. So, ito yung website ko, ito yung blog ko. Meron akong Facebook page plugin kung tawagin. Okay? So, ang first step na kailangan mong gawin is kunin, okay, ang iyong Facebook page, okay? Yung link ng Facebook page mo, ito. Okay? And then, punta ka sa developers.facebook.com/docs/plugins and then piliin mo ang page plugin. Okay? Click mo yan, page plugin, and then ito, scroll up mo lang onte, and then i-click mo to, makikita mo tong page plugin, i-click mo tong web. Okay? Click mo yung web, then mapupunta ka sa ganyang itsura. And ang mangyari, okay, sabi ko sa iyo kanina, kunin mo yung URL ng iyong Facebook page. Okay, sa akin ito. Okay, itong website mastery. And itong Facebook page URL ko. Okay, diyan ko ilalagay. Okay? Then, yung tabs, okay, timeline yung makikita. Or itong width, ang suggest ko kapag sa website is yung mga nasa gilid lang, is yung mga nasa 300 or 360, ganyan ng size. Yung height, nasa sa'yo kung anong gusto mo. Kung gusto mo is ganyan lang, pwede. Okay, makikita mo, ano naman siya eh. Kung ano yung edit mo, yun yung papakita sa'yo ni Facebook. For example, no, i-gawin natin is 300 din yung height. Okay? Click mo, makikita mo dyan, magpi-preview naman kung ano yung magiging itsura eh. Okay, pwede yung small header or hide cover photo. O kaya, gusto mo, uncheck mo tong adapt to plugin container width para makita natin kung ano magiging itsura. Okay, yan. May nag-iba ba? Medyo hindi ko nakita kung ano nag-iba. Etong shows friends faces, pwedeng i-check mo yan para makita rin nila kung sino yung mga nagle-like sa'yo. Okay? So, yan yung size, no? 300 by 300. Ito. So, ang mangyari, scroll down na. Kung gusto mo, litan mo lang. Okay? Yung mga 100. Pwede rin. Yan yung makikita pag 100 lang. Then, gawin natin 150. Medyo masyadong maliit. Okay, gawin natin 180. Para makita yung mga face ng page na yung mukha ng mga kulang pa. Yung 200. Yan, para kita. Okay, yung page. So, kung gusto mo naman lakihan, walang problema. Kung gusto mo lakihan siya, sabi mong 700. Okay? Para makita rin yung mga ibang mong Facebook post sa yung page. Pwede. Ayan. Ayan. Okay? So, sabihin natin itong gusto ko, no? 300 by 700. So, it's up to you naman kung anong mas gusto mong height and yung width. Okay? Depende sa website sidebar widget mo. Okay? Yung sidebar or yung widget na size na ideal para sa'yo. Okay? So, mangyari, pag nagustuhan mo na yan ang gusto mo maging itsura para makita sa website mo, kukunin mo tong get code. Okay? Get code. And from that, okay, pause muna tayo. Pupunta ka muna sa iyong website. Okay? So, ito yung sa akin. No? Ito yung aking website ng aking website mastery. So, punta ka sa, siyempre, assuming na WordPress yung gamit mo, no? At mas maganda talaga yung WordPress dahil very flexible ang mga magagawa mo rito at napakaraming functions na pwede mo. And pinaka well-known talaga siya. Okay, so, ang gagawin mo is punta ka sa widgets. Okay. Dito, blanco pa yan. Nakikita mo, kung blanco pa yan, mamaya magkakaroon yan.
So, ang gagawin ko is hanapin ko yung text. Okay, yan, text or HTML. Then, ilalagay mo siya sa widget mo, sidebar widget mo. Okay, depende rin to sa team. So, kung Profit Builder, ito yung mangyari itsura niya kapag sa blog. Okay? So, kakopy mo to. Control C, paste. Okay? Balik ka ulit dito sa Facebook, no? Copy mo yan. Then, enter, then paste. Okay? Then, isave mo. Okay? Kasi dito sa Profit Builder ko, na team, iba yung pwedeng makita sa blog at iba rin yung pwedeng makita kapag titignan na yung isang post. Okay? Bibigyan kita ng example. Okay? Visit site tayo. Okay? So, dito kasi sa website ko, iba yung homepage. Okay? So, ito yung blog. Ito yung blog na kasi kadalasan itong mga Facebook page plugin, nilalagay ito sa sidebar or widget ng blog mo. Okay? So, may makikita mo siya dyan. Okay? So, ito yun, no? Makita mo. Yan siya. Okay? Yan. So, kagaya kanina, sabi ko 300 lang siya. Etong size kasi ng sidebar ko, no? Width niya kasi is 360. So, it's up to you kung ano yung width nung sidebar mo. Okay? Kung yung team mo is na-edit yun, okay, mas maganda. So, yun nga sabi ko kanina, kapag nag-click siya, for example, click natin ito isang post ko na to. Dito kasi sa team ko nga na to, kapag tinignan lang yung isang post, hindi siya makikita. Okay, yan. Kita mo? So, kailangan kong gawin is kopyahin itong lahat na to, copy, and then dito ko siya ilalagay. Okay, sa single post sidebar. So, syempre, maglalagay ulit ako ng text, then single post sidebar, then add widget. Okay? Then, ipipaste ko yung code dito. Then, save. Ayan, save na. So, i-refresh ko to. Kasi ito yung isang sample ng blog post ko. Nakikita mo rito, lalabas na yung pinaka-Facebook page plugin natin. Okay? Tingnan natin. Yan. Okay, see? Kita mo? Ganyan siya. So, kung sa tingin mo medyo maliit, or kung gusto mong igitna, pwedeng gawin mo is ganito. Pwede mo siyang lagyan ng center. Yan, center. Para gumitna siya. Ibig sabihin, gigitna to. Mag-a-align siya sa ano. Tama, i-ano natin, i-save ko siya, save, and then refresh ko, magmo-move yan dito sa medyo gigitna siya. Tama. Okay, wait lang. Yan, kita mo? Kasi ito yung alignment, pababa. Ayan. Kaya, ito yung dulo. Yan yun. Kaya gumitna siya. So, pwede rin kasing gawin mo is kung ayaw mo na siyang igitna, pwede doon mo na i-adjust yung width niya, no, para talaga mas maganda siyang tingnan. So dito rin balik ka doon sa yan, makikita mo rito yung width, data width. Okay, ma-adjust mo naman yan. Okay, 360. So sabi ko masyado mahaba yung 700, siguro doon na lang ako sa 200 para at hindi na nakikita yung post ko. Okay, then save ko. Ayan, pagka-save, refresh ko ulit. Kikita mo yan, mag-a-align na siya sa dalawa. Mag-a-align na doon sa dulo yan. Dahil alam ko 360 tong width ko na to. Okay, tingnan natin. Yan, kita mo? Ito yung dulo. Okay, naka-align na siya. Dito rin yung dulo, align na siya. 360. And then, makikita na lang is yung itong page plugin ko. Okay? Then, yung page, yung mga mukha ng mga friends na nagla-like doon sa page ko na yan, yan yun. Okay? So, ganyan lang kadali kung paano mag-add ng Facebook page plugin sa yung website. I hope may natutunan ka sa video na to. Ellison Loke po ulit.
in websitemasteryph.com. Wishing you God bless. Okay, bye-bye.